we'll be having a discussion again of what low vision is. So sa last natin, yes po. May nagtaas ng kamay. Yes, acknowledge. Ano po? May question po ba? Kay James, Jason, may question po ba? Nakarisan ka eh. Napindot lang po. Okay, sige po. Naka full screen ba yun sa inyo? Hindi po, Dok. Hindi? Okay, wait lang. Kasi ang tagal ko nang hindi nag-online discussion eh. Nakalimutan ko na tuloy. Wait lang. Wait lang. I forgot na paano gawin to. Ako lang pala ang naka full screen. Kayo hindi. Okay, wait lang. Kasi dali kasi kayo lang naman ngayon ang gumagana. Ako naman, ay hindi. Hindi ko papaliitin ko kayo. Ang tagal no, bago mag-umpisa. Wait. Okay lang po, Doc. Take your time. Parang nasa labas ka pa. Nasa loob ako, Doc. Oh, promise. Galing niyo talaga. Dali lang, ha? Naalala ko na. Naka full screen na kayo. Okay. So dito, 'di ba? Sabi natin, low vision is an example or falls under the category of vision impairment. So i-recall natin, alam ko naman alam niyo na 'to, no? Kaya lang ito ay nasa naka-tabulated form yung mga categories. Siyempre, when we say normal vision, we mean that the patient is able to read the smallest of what is in the standard chart. Whether kung Snellen chart yan, o kung HOTV chart, and other eye charts that are being presented to our patient. Na-reach na yung 2020 na wala siyang ginagamit na kahit na anong eyeglasses or contact lenses. So we consider them as having a normal vision. Okay? Then, pagka sinabi natin, eto na tayo sa visual impairment. Diba? It is mild, moderate, severe, the profound, or the blindness. So, sa mild type, so eto yung mga, kung sino yung mga naka-eyeglasses sa inyo, you are suffering from this type of vision impairment. Mild type. Kasi, di ba, kapag hindi nyo suot yung eyeglasses nyo, you are experiencing some difficulty with activities of daily living, like kung hindi mo suot yung eyeglasses mo, hindi mo mabasa what is written on the board o kaya naman what is being projected. Not only at distance, at some, if they are suffering from high amount of refractive error, even
tasks or activities at a shorter distance or at a near distance, patient is experiencing difficulty, 'di ba? Kaya magwe-wear ng eyeglasses or contact lenses. The other one, the moderate type of vision impairment, dito papasok ang ating low vision because sabi dito sa presenting visual acuity of the patient, the best corrected visual acuity is worse than 6/18 to 6/60. As early as now, dapat nagiging familiar na tayo doon sa metric system. Hindi lang tayo dapat Snellen chart. Kasi when we are handling patients with low vision condition, hindi natin ginagamit ng 2070, 2200. We do the metric system or the logmar pa nga eh. Okay? So, sabi natin, if the patient is, kasi di ba ang pinagbasihan nitong category na to ay yung kanyang visual acuity. So, if the patient is suffering from a low vision condition, sabi nga dito, may still have full field kasi ang pinagbasihan ay the visual acuity of the patient or the central vision. So, kapag ka ikaw ay may low vision condition, you are experiencing difficulty with activities of daily living kahit na may nagwe-wear ka ng eyeglasses or contact lenses or naka-underwent ka na ng mga surgical procedures. So sabi dito, struggles with reading at all distances yan ha, with the prints, in recognizing faces. Totoo yun. Because of this condition, kahit na ang lapit na nung tao, minsan hindi niya nare-recognize. Di ba may mga instances na sa future practice nyo, may mga patient na magsasabi sa inyo na, Do, kaya ako magpapacheck out sa eyes ko kasi nasasabihan po ako na ang suplada ko, ang sungit ko kasi kumakaway na yung tao from a distance, let us say, mga tipong 1 meter or 2 meters away from me, may kumakaway, hindi ako ngumingiti. Ngayon, nasasabihan po ako na ang suplada ko. Hindi yun, hindi siya suplada. Hindi niya nakikita yung kumakaway sa kanya. So, nangyayari yan. Then, we have a severe type of vision impairment wherein the visual acuity is worse than 6/60. 6/60 is equivalent to 2200. 20 feet, di ba? Ito, 6 meters. Remember, 20 feet is equivalent to 6 meters. Napag-aralan nyo to sa lower year nyo when, I think, Doc Irene Cruz, di ba? Yung ating mga Snellen chart and the equivalent. No? Ngayon, pagka sinasabi natin severe visual impairment, sabi dito, di ba? Even the peripheral vision of the patient is affected. Kasi sa low vision, sa moderate, pwedeng yung central vision lang yung affected o kaya yung peripheral vision. Diba? So dito sa severe type of vision impairment, both the central and peripheral vision are affected. That is why it has an impact, major limitations in mobility and daily activities. Ito yung nahihirapan siya mag-travel mag-isa, no? Kung mag-travel man siya, meron siyang assistive devices na tutulong sa kanya sa pag-travel. Otherwise, maa-aksidente yung pasyente or kung sino-sino yung mababangga niya. And when doing the daily activities, makikita mo, pwedeng na-perform niya yun, na-execute niya, pero on a slower time. Diba? Kasi nga, kailangan niya sipat-sipatin, diba? Hanap-hanapin, no? Aangguluhan niya para makita yung kanyang tinitingnan. And the last one, we have blindness. So, worse than 360 or sinabing worse lang or no light perception. Diba? And syempre, no light perception na yan, what would you expect also sa peripheral vision ng ating pasyente? So, unable to see faces, pero they can navigate independently or work. Kasi nga, bakit sila nakakapag-navigate independently? Or bakit nakakapagtrabaho yung mga bulag?
Kasi, di ba, they are being taught on how to use the other senses. No? Ngayon, mapapapasal kayo, bakit ang term blindness, pero may word na worse than 3/60? Kasi, di ba, meron tayong type ng blindness. It can be a total blindness or a partial blindness. Okay? Next. Okay. So, dito sa presentation na ito, actually, ang dapat nyo tinitake down na notes, yung mga sinasabi ko na wala dito, kasi bibigyan ko naman kayo ng kopya nito. Pero syempre, after nung second lecture ko sa ibang section. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Dapat po, nagiging familiar tayo sa lahat ng klase ng eye chart. If it is a Snellen chart, if it is a metric notation, if it is at a decimal notation. Ha? So, diyan, yung kung ano yung nababasa ng pasyente, meron siyang equivalent interpretation on how on what type of vision that the patient has. Okay? Next. So, eto na. This is a definition of the low vision. Ito naman, comparing the old definition and the updated World Health Organization definition. Parehas yan sa World Health Organization. Kaya lang sabi ko nga, may old at saka new siya. In terms of visual acuity, ayan, same sila, same pa rin. Pero dun sa visual field criterion, dun sila nagkaiba. In the old definition, binanggit nila doon na kino-consider mong low vision si patient if the extent of the visual field of the patient is 10 degrees. So, i-visualize mo, gaano ba yung 10 degrees? 'Di ba? Parang ano lang yun eh. Tawag dito, yung inyong Amsler grid, kasi ang Amsler grid can measure up to 10 degrees of the central visual field. Mas maliit pa doon, no? So dun sa updated, we have a of less than 20 degrees. Again, ang reason bakit kinonsider na yung 20 degrees kasi whether it's a 20-degree extent of the visual field of the patient or up to 10-degree extent of the visual field of the patient, the same effect will arrive with the activities of daily living. Kaya binago na. Okay? Correction considered. So, yun pa rin ang ating low, kino-consider nating low vision after the best possible correction or management is being given to the patient. Ngayon, in the old definition, the focus is more on the numeric cut-off, meaning talaga ang focus nila yung ano yung extent ng central vision ng pasyente, ano yung extent ng peripheral vision. Ngayon, in the updated definition of the World Health Organization, the focus here on patients suffering with low vision is the functionality of the patient, no? Yung how the patients with low vision condition execute the activities of daily living, no? Ano ba yung limitations? Kaya nga sabi natin if we are handling patients with low vision condition, customize yung ating management. Kasi iba't ibang klase yan. Okay? Then, the implication. So, wait lang ha. May mga phone-in question. Wait lang. Okay, next. Sabi dito, ang sa implication nga kasi in the updated definition, we are more on
sa management natin sa kanya, being an optometrist, we want our patient, ano ba yung kanilang need talaga, no? Kaya nga, when we are entertaining or handling low vision, patients with low vision patient, included sa kanilang case history, ano ba yung need mo? Provided alam ni patient na limited ang vision niya. Depende kasi sa kanya yan eh, 'di ba? Baka kasi magtanong ka ano ang need mo tapos nasa in denial stage si patient. Ang alam niya marami pa siyang nakikita, no? Appropriate lang yung tanong na iyon. You have to know if the patient has his acceptance of his condition being a low vision case. Okay? Kasi kung low vision case yan, alam niya, hindi niya mababasa yung pinakamaliit. So, pag sinabi nating need, ano na lang yung importante na kailangan mo with your limited vision. Kaya nga kapag kakaganyan yung pasyente, ang sasabihin nila, Doc, baka naman pa pwedeng kahit papano po makita ko yung mukha ng mga kausap ko o yung mga mukha ng may kumakaway sa akin kahit 1 meter lang. Or sasabihin ng pasyente kung alam niyang low vision case siya, do kahit man lang yung mga signage, paglabas ko, ma-identify ko man lang sana ano yung Jollibee, McDonald's. Eh di ba yung mga signage ang lalaki niyan? Pero in reality, if it is a low vision condition, kahit pag-aano kalaki ang signage, hindi niya makikita. Okay? That's the reality of that. Now, eligibility for support. So, support system, 'di ba? Like yung mga may mga PWD, 'di ba? May PWD card, 'di ba? So, we are those patients with PWD card. Syempre may mga freebies 'yan, 'di ba? 20%. Kaya nga included sa patients persons with disability, 'di ba? Visual impairment. Pero again, ang totoong pasok na PWD na ang problema ay vision is a low vision condition. Ha? Hindi yung basta, hindi yung sa future practice nyo, yung may patient na mataas ang grado, Dok, hindi ako nagsasalamin, ayoko eh, pero mataas ang grado ko, kukuha ko, magpapacheck up ako sa'yo, kuha ko ng medical certificate sa'yo para magkaroon ako ng PWD card. Hindi po basihan ang taas ng grado. Ang basihan po kung hanggang saan ang nakikita niya after all the assessment and management given. Kasi may mga pasyente low vision condition siya pero ang grado -1. Itaas mo, ibaba mo, wala, -1. Hanggang dun lang talaga. Pero wala siyang nakikita. Di ba? Yung mga ganon. So dito, sabi dyan, ano pa yung support na makukuha natin? Pagka sa updated definition, early access to rehabilitation services. Siguro naman yung medyo mahilig sa current events, alam na natin na optometrists are now included, the eye care services are now included in the PhilHealth. Diba? Kaya nga, ang mga optometrists ngayon, ang mga owner of optical shop, they are applying for PhilHealth. Ang PhilHealth na yan, for the visual impairment, is to also have an access sa rehabilitation services. Eh, sino ba ang kailangan ng rehabilitation services? Siyempre, yung may moderate type of visual impairment. Ikaw ba na nag-eyeglasses? Ibig kong ba sabihin, kailangan mo ba ng rehabilitation services? Di ba hindi? If you are suffering from a mild type, kailangan mo lang ng eyeglasses, di ba? Yung mga ganyan. Then, sabi dito, alignment with IPEC and SDGs. Ngayon, aalamin natin, ano yung IPEC at saka Sustainable Development Goals. Sabi may alignment.
Pero bago yung alignment, kasi kanina, di ba, nabanggit na natin yung lang. Wait lang. Kasi kanina nabanggit natin yung blindness. Sabi ko, 'di ba, sa inyo kanina, we have two types of blindness, a partial blindness and total blindness. And in other countries, ginagamit nila yung term na legal blindness. Bakit very important yung ma-consider o ma-assess siya ng isang blind ay legally blind? For support purposes of the government. Kasi malaki ang nakukuha lalo na sa US, kung ikaw ay legally blind. No? So, kailan ba natin kinoconsider na legally blind? If the visual acuity is 2200, no? With all the correction, o kaya naman ang kanyang visual field is 20 degrees or less. So, ito yung sinasabi natin na tunnel vision. Parang nakasilip ka sa tunnel, di ba? Ngayon, ang tanong ko, kung nare-recall natin ang ating ocular diseases, anong mga diseases ang will lead to a tunnel vision? Glaucoma Chat po, Doc. Ay, sorry. Okay. Glaucoma, 'di ba? Glaucoma kasi 'di ba unti-unti 'yan, periphery hanggang sa in the severe type of glaucoma, even the central vision is affected, 'di ba? Ito yung paano mo malalaman na paunti-unti nang nagkakaroon ng tunnel vision si patient. An example is the use of the Amsler grid chart. Kung naalala sa physiological optics at kung nagkaroon ng chance na ituro ito, this is under the visual field charting or perimetry in the Amsler grid chart, di ba? You are presenting it to the patient. You are presenting the Amsler grid chart to the patient, di ba? May mga tanong tayo dyan sa patient, di ba? Tatlo ang tanong natin dyan. Ang una nating tanong, habang sinasabi natin kay patient, patient, look at the center white dot. While looking at the center white dot, do you see the corners of the square? Di ba? Square yung Amsler grid eh. So nakikita niya ba yung corner? Kapag ka ang sinagot ni pasyente, Doc, may corner ba yan? Bakit hindi ko nakikita? Bakit wala? So yung periphery, ibig sabihin, nag-uunti-unti na may tunnel vision si patient. Hindi mo pwedeng sabihin central vision loss si patient. Kasi nung binigyan mo siya ng instruction na please look at the center white dot, tumingin siya. Na-recognize na yung white dot. Kasi there are instances, sasabihin mo sa patient, patient, look at the center white dot. Pero ang response ng patient, Doc, meron bang center white dot? Wala naman ako nakikita eh. Asan po? So pagkakaganon ang sinagot ni pasyente, habang pinapakita mo si Amsler grid chart, ibig sabihin, ang problema niya sa center. Meron siyang central vision loss. No? Kaya ko kayo pinagawa ng central vision loss simulation. Ang mga pasyenteng walang central vision or damage ang kanilang central vision, pag pinresent mo ang Amsler grid, sasabihin niya, Dok, wala naman center white dot eh. Asan dyan? Totoo po bang center white dot mo? Tama po ba yung instruction nyo? Minsan sasabihin ng pasyente yan. Sa iyo, it gives you an idea na, ay, naku, central vision ang wala dito sa pasyente. Actually, bago pa kayo umabot sa Amsler grid chart test, alam mo na kung central vision o peripheral vision ang problema ni patient. Siyempre, kung central vision yan, sa umpisa pa lang sa preliminary examination mo, very poor ang visual acuity ni patient. Di ba? Kaya nga sabi natin, kung peripheral vision ang problema, hindi mo siya agad madedetect sa preliminary examination nyo. Kasi wala pa dun yung visual field charting sa preliminary examination. Remember the case record, di ba?
Baka kasi nasa vacation mode pa, nakalimutan. Ang pinag-uusapan nating preliminary examination ay yung mga examination sa second page ng inyong case record. Diba? Yun. So, wala doon ang visual field charting. Doon mo palang malalaman na may tunnel vision kapag ka nag-present ka na ng mga visual field test. Okay? So, legal blindness is not equivalent to total blindness, no? This is a type of a partial blindness. Kasi nga, meron pa rin silang vision. Siya sabi dyan, no, the term is mostly used for legal, educational, and rehabilitation purposes. Siyempre, sa ibang bansa, ang pinakaano nga dyan, kaya humihingi ng mga certification na sila ay legally blind kasi nga marami silang benefits coming from the government. Okay? Next, blindness tayo. So sabi natin, kahit ang term blindness, meron niyang two types. It could be a lack of vision or no vision at all. So, kasi nga, partial or total siya. So, pagka sinabi natin partial, also known as partial sight, limited vision, or pwede rin nating masabi na low vision falls under a partial type of blindness, di ba? Pagka sinabi nating total blindness, complete lack of light perception, form perception, color perception, ano na nga extremes na nga, sinabi na, light Di ba? We have color, form, di ba? Color form motion, 'di ba? Ito wala na nga. Recorded as NLP, abbreviation yan, no light perception. So hanggat may nakikitang light, huwag tayong sumuko sa pagbibigay ng management sa pasyente. Again, sabi ko, kahit light lang yan, konting-konting light ang makita na pasyente, ikaw bilang optometrist, para sa iyo ay wala na 'yan, 'di ba? Ano pang silbi ng light na 'yan? Sa isang taong talagang halos mabubulag na, light is very important. In your future practice, makaka-encounter kayo ng patient na talagang halos magmakaawa sa iyo. Sige na, Dok, baka kaya pa. Baka kaya pang dagdagan mo kaya, Dok. Yung mga ganon. Okay? Next. So sa total, so pinag-usapan natin ang light perception. So let us differentiate, di ba? Pag sinabi nating light perception, it is the ability to perceive. Sabi ko nga, the difference between light and dark, daylight and nighttime. At least, malalaman ng pasyente, because I am able to perceive at least light. Alam ko kung, ay umaga na pala, gabi na pala. Or sabihin natin na using other senses si patient, naglalakad siya. Napansin niya, nako, parang ang dilim nito Alam niya, nandun siya sa area na dark. No? Baka nandoon siya sa mga iskinitang maliliit na talagang hindi nasisikatan or naaabutan ng mga poste ng ilaw, di ba? Malaking bagay sa kanya 'yon. Okay? Then the light projection. So dito naman sa light projection, ability to detect hindi lang kasi basta na perceive mo yung light no? Pwede rin nalaman mo ano yung position ng light, no? Kaya nga sinasabi dito parang sa visual acuity taking, ewan ko kung umabot kayo dito in your previous semester, di ba? Yung nagpa-practice kayo kung ano ang UVA ni patient. Remember, di ba, at 1 meter distance, hindi pa rin niya na-recognize yung biggest letter. Ano ang susunod mong gagawin? Visual acuity taking, natapos na kayo doon, di ba? Recall lang tayo. Di ba hihinto ka sa 1 meter, naka 1 meter ka na. Di ba, una 6 meters or 20 feet. Nakaupo si patient. Present ang chart. O patient, please tell me up to what line can you read?
sabi ni patient, Doc, wala po. Sabihin mo, kahit yung biggest, diyan, nakikita mo. Sabi niya, Doc, wala po. Di ba ano gagawin nyo? Papalakarin si patient, di ba? Now, pwedeng si patient ang maglakad or yung target. If the target or the chart is movable, ilalapit nyo by 1 meter, di ba? O, ngayon, umabot ka na lang ang natira. 1 meter na lang. Ano ang next mong gagawin? Sabi niya, ay Doc, wala po talaga akong nakikita. May itim lang dyan. Ano ang next? Finger Anyone? counting po, Doc. Ha? Finger counting. Okay, di ba? So, sabi mo, patient, I will be presenting my hand, no? Then I will be presenting numbers of my fingers. Tell me how many fingers am I presenting? Ngayon, nag-present ka, no? Puro mali ang sagot niya. Anong next mong gagawin? After counting fingers, finger counting. What's the next? Hand movement po. Yes, hand movement. O sige, sabi mo, patient, tell me, anong ginagawa ko? Sabi niya, nagwe-wave ka ba? Pwede mo sabihin, sige, nagwe-wave ako. Ano ang direction? No? Para sigurado ka. Sabi niya, ang wave mo taas-baba. Oh, so sigurado ka may hand movement. Instances na sinabi niya na, hala, may ginagawa ka ba? Wala ako nakikita eh. Ano na next? Light projection and accurate. Okay? Sige, yan. It's the presentation of light. Diba? Actually, ang ginagawa dyan, una, syempre, ino-off ang room illumination. Tapos, tatanong mo si patient, o patient ha, may gagawin ako ha, may tatanong ako sa'yo. Then you open the light, sabihin mo sa kanya, ano nangyari? Sabihin niya, parang lumiwanag. Okay? So, meron siyang light perception. Pero, gusto mong makasigurado na baka kaya niyang malaman ang kung saan nanggagaling yung ilaw or position of the light. Ang ginagawa dyan sa real practice, pumapasok, the patient is being sent to a dark room. So, again, inopen ang light, no? Tatanungin mo si patient, sa palagay mo, saan galing yung ilaw? Nasaan? Ano yung orientation ng light being presented sa'yo? So, sasagot yung patient. Parang sa may bandang ulo ko, naglagay ka ng ilaw. Or sa left ear ko, sa left side, nandun ang ilaw. So, the patient is able to detect the position of light. Kaya, better pa than perception. Kasi alam niya kung saan ka nagbigay ng liwanag. Diba? Next. Okay. So, ayun ha. Ngayon, ang vision impairment. Balik na naman tayo. Kasi ito naman talaga ang pinag-uusapan globally. Data tayo. So, globally, we have 2.2 billion people suffering from vision impairment. Dito, kasama lahat ng types of vision impairment. Kasama kayo. So, mild, moderate, severe, profound. 2.2 billion. Actually, wala pa silang latest data for 2024 hanggang 2023 kasi for the past 3 or 4 years, yun pa rin yung data. Ngayon, sabi dito na of the 2.2 billion suffering from vision impairment, kalahati, almost half, can be prevented or addressed. No? Pwede naman hindi sila visually impaired no? So ayan, yung sinasabi kong data sa inyo. Noong 2019, 2020, 2021 up to 2023, among those 1 billion, no? 123.7 million is suffering from the unaddressed refractive error, RE. Bakit unaddressed? Hindi nakapagpa-check up, no?
walang kamalay-malay na malabo pa yung mata nila. There are so many patients na nasa nagbo-work na or college na bago niya nalamang malabo ang mata niya. Hindi yan sa first time magpa-check up si pasyente, tapos ang lumabas niyang grado, -4, ibig sabihin, first timer siya magpa-check up pero ang grado niya -4. Hindi ibig sabihin yon ngayon na ngayon lang nagkaroon siya ng grado. Matagal na yung grado niya, it's just so happen, ngayon siya nagpa-check up. Bakit hindi niya alam na malabo ang mata niya? Simula elementary, hindi mo alam na malabo ang mata mo. Ang isang reason, di ba? Pagka nasa elementary tayo, lagi tayong alphabetically arranged. Ang apelido niya A. Letter A. Let us say, Ancog. No? So, akala, siya, nasa unahan siya, di ba? Ang lapit niya sa board. So para sa kanya, nagis na niya, ito yung ito pala yung dapat na nakikita. Kala niya forever ganon. Nung nag-work siya or nag-college siya, di ba? Lalo na kung ikaw ang matangkad sa inyo, hindi ka na uupo sa harapan. Kung saan-saan ka na nga umuupo dyan. At doon mo palang nakita na malabo ang mata mo kasi umupo ka sa likuran. Maraming ganyan. Na first timer, ang taas pala ng grado. At gulat na gulat pa. Okay? Now, yung cataract naman, 65.2 million is suffering from lens opacity or cataract from 2019 yan ha. By the way, tignan nyo ha. Noong 2019, balik tayo dito sa unaddressed error of refraction. Ang laki nung kanyang bilang, di ba? 123.7 million in 2019. Bakit bumaba nung 2020? It is because during that time, talagang very aggressive ang World Health Organization, pati ang International Agency for the Prevention of Blindness, marami silang mga health programs talking about vision. So, kung maaalala nyo, baka ang mommy at daddy nyo na optometrist or mga kamag-anak ng optometrist, may mga ina-attend ng mga conference, conventions, or seminars na ito yung pinag-uusapan. Dapat talaga we promote eye care services. Sa school ngayon, pang-4 na taon nyo na, di ba, meron tayong mga Sight Saving Month or World Sight Day. We are promoting eye care services na may ganito. Kaya nga, that is one of the reason why from 2019, 2020, biglang bumaba siya. Ngayon, from 2020 to 2023, bakit naman yung number, considering mas maraming active na eye care practitioner, ay hindi man lang nabawasan sa 88.4 million? Ano ang naging dahilan? Alam niyo yan? Ano naging dahilan? COVID po ba? Yes. Kasi 'di ba, nagkaroon tayo ng pandemya. So, noong nagpandemya, lahat naman ng galaw natin online, 'di ba? Hindi lang yung nag-aaral, nagtatrabaho and everything. Lahat ng kailangan mo online services. Kaya kahit na ang laki ng jump niya, isang taon lang 2019-2020, ang laki na ng ibinaba from 123.7 million, naging 88.4 million, pero nag-retain lang doon up to 2023. Baka nga, kaya hindi makapaglabas ng 2024, ganun pa rin 88.4. Kasi naman, nagpandemya tayo. So, puro near work. Kaya nga, di ba, nung lumabas na ang tao, makita mo, successful business ang optical. Kasi lahat ng bata naka-eyeglasses na. Lahat lumabo ang mata because of the engagement with your digital devices. Na kahit natapos na ang pandemya ngayon, naging na-imbibe na ng katawan mo, ng iyong system. 'Di ba? Hindi nung natapos tayo ng pandemya, tumigil ka mag-cellphone or gumamit ng digital devices. Part na ng iyong everyday living 'yon, 'di ba? 24/7 kang nasa cellphone mo, 'di ba? And other gadgets. Kaya ganon. Okay. Ngayon,
Dito naman sa Catarata, 65.2 million noong 2019, pero nadagdagan. Bakit sila nadagdagan lalo? Aside from, syempre, hindi lang naman yung bata ang naka-expose dyan sa digital devices. Alam natin, maraming radiation yan, di ba? And one of the reason bakit mabilis mag-develop ang katarata mo ay dahil exposure to radiation. Usually, pagka mga geriatric patients yan, yung mga salamin nila, wala namang mga anti-radiations o mga multi-coated. Kasi di ba yung mga young generation lang naman ang mahilig sa mga multi-coated di ba? Pero kung matatanda yan, tapos syempre, during the pandemya, hindi pa naman yan bawal silang lumabas, lalo na, di ba? Kaya, hindi nakapagpabago ng eyeglasses. Yung mga eyeglasses nila, puro uncoated. That could be one reason bakit tumaas yung bilang ng pasyenteng may katarata. Ano pa? Siyempre, mas madami yung sa population if you are updated with the current events, alam natin na mas marami ang matatanda. Kaya nga sabi, 'di ba, the world is aging. No? Mas marami ang matanda kaysa kayong bata. Dati nga konti lang yung naa-awardan ng naka 100 years. Ngayon, pansin nyo sa news, ang dami, kahit sa ang lugar, marami ng tao inaabot ng 100 years old. Diba? So, geriatric population tayo. The world is aging. Kaya nga, kayo ay mayroong geriatric optometry. Isa yan sa tinitignan ng World Health Organization, how to take care of geriatric patients. Okay? Tsaka, maraming reasons bakit tumaas. Siyempre nga, pandemya yan, hindi lumabas ang matatanda, wala ring mga surgical procedure, di ba? Talagang ang focus ng mga hospital noong that time is anything related to COVID. Alam mo sa panahon ng COVID, doon ka pa nagpa-schedule magpa-cataract extraction. Siyempre hindi. Kasi during the pandemya, kahit masakit ang tiyan mo, pagpunta mo sa ospital, ang sasabihin sa'yo ay po muna tayo, mag-COVID-19 testing po muna tayo. So ikaw, hindi ka naman papaschedule for cataract surgery that time. So kaya, yan yung mga possible reasons bakit from 2019 to 2020 up to present, tumaas yung bilang ng taong may katarata. Okay, eto. 6.9 million noong 2019, 7.7 million noong 2020. It is because same reason with the unaddressed error of refraction, mas maraming na-assess bago pa yung pandemya, ha? 'Di ba? Kasi ang pandemya is in March 2020. No? March 2020. Okay? Next. Yung corneal opacities in 2019, 4.2 million, up to 2020 kahit nagka-pandemya. Kasi nga, di ba, less yung taong lumalabas, let us say, sa work. Di ba? Konti yung aksidente. Sa mga bata din, di ba? Hindi sila nakakapaglaro. Kaya, konti yung ating mga incidents na nagkaroon ng mga corneal opacities. Okay? That could be a reason. Ngayon, eto, noong 2019, 3 million. Bakit noong 2020, 3.9 million? Dumami ang mayroon diabetic retinopathy. Ano ang reason? Alam niyo yan. Ganun pa rin. Sisisihin natin si COVID-19. Siyempre, nung COVID-19, nasa bahay ka lang, di ba? So, anong ginawa mo? Naiinip ka, pwedeng nagluto ka ng luto o kaya naman pa-deliver ka ng food. So, dahil hindi ka nagpapa-check up, nasa bahay lang 'di ba? Sabi ko nga, hindi ka pupunta sa ospital or sa clinic para magpa-check up kung may diabetes ka kasi pandemya period.
So, nandun ka lang, hindi mo na monitor na you are suffering from a severe, moderate to severe type of diabetes. Kaya, nagkaroon ka ng diabetic retinopathy. Okay? Next. So, same for trachoma. Actually, ang trachoma, hindi naman, I think hindi siya problema sa Pilipinas, but problema siya in other countries na less hygienic, di ba? Sa mga countries na walang tubig, like Africa, India, trachoma is a problem. That's a blinding disease, kung marerecall natin, nyo sa ocular disease nyo, di ba? Ocular disease 1. Trachoma is a problem of what? Ocular structure. Sige nga, recall tayo ng ocular Cornea disease. po, Doc. Ha? Sa cornea po. Nadamay ang cornea. Pero saan siya nagsimula? Conjunctiva po, Dok. Okay, nag-start siya sa conjunctiva. Siyempre, di ba, pag ang isang ocular structure may problema, may sakit, yung katabi niya mahahawa. Ganun naman din, di ba? May sakit ka, may katabi ka, layo mong katabi, may sakit ka na, mahahawa yung katabi mo. Ganun din sa parts of the eye. May sakit si conjunctiva, severe yung sakit niya, dinamay niya si cornea. Siyempre, pag infected, inflame ang conjunctiva, kaya inflamed, di ba? Meron infection. Infected ang conjunctiva, pati si cornea, magkakaroon ng infection, ang end result, corneal opacity. Di ba? Okay. So, for presbyopia, ayan, 826 million in 2019, the same amount. Ito yung reason, kasi sabi nga natin, when we talk about vision impairment, hindi mo laging iisipin na low vision case yan. Basta hindi siya makagawa dahil may problem sa vision. Bakit yung presbyope? The same amount tayo. Maraming rason dyan, di ba? Isa nga, because we have an aging population, no? The world is aging, geriatric population, hindi napalitan ng mga eyeglasses, yung mga into presbyopic age, sumakto sa may pandemya, hindi na nakapagpa-check up. Okay? Ngayon, kanina, sabi natin na yung definition, yung updated definition ng low vision should be aligned with SDGs. Ano ba yung SDGs? This is the United Nations Sustainable Development Goals. This is the goal of all the country around the world. Kaya nga, para sa mga leaders na nandito, di ba? We are implementing this in our school. Sa mga gumagawa ng proposal dito, sa mga activities. Di ba? Chine-check nyo doon sa form kung ano ba yung mga SDGs alignment ng iyong activity. So dito, sa definition ng low vision, kailangan itong ating assessment and management sa low vision ay nakako-contribute sa Sustainable Development Goal. Tama naman, di ba? Pwedeng tamaan dyan ang number 3, good health and well-being. Paano ka magkakaroon ng good health and well-being? Kailangan nakapagkita ka sa isang health practitioner, di ba? Sa health professional, which includes the optometrist. When you say good health, every aspect of your health, including your eye health. So, natutugunan natin yon. Number 3, example lang yan Number 4 also, quality education. Kasi kung nakapag-assess ka ng isang estudyante may low vision condition, na bigyan mo ng tamang management yung mga devices nila na magagamit niya sa pag-aaral, di ba? Mai-improve niya yung kanyang school performance. I would like to share, meron tayong previous years, hindi ko makakalimutan itong bata na ito na ano siya, low vision condition nag-aaral siya, if you are familiar, sa Cecilio Apostol, yung pink ang palda, malapit sa Central Market, kung taga Manila ka,
the yung ano siya eh, parang grade 5, no? Nagkakaroon siya ng difficulty, syempre sa mga near task dahil estudyante. Ang condition niya is that nung bata siya, meron na siyang cataract. So, tinanggalan ng lens o pacified ang lens may katarata. Kaso, dahil sobrang bata siya na inoperahan ng katarata, hindi nilagyan ng IOL, intraocular lens. So, expected mo, yung bata, ang wini-wear niya is high amount of plus lenses. But that high amount of plus lenses is only good for distance viewing sa kanyang pagtingin sa blackboard or sa projector sa school. Nagkakaproblema siya sa malapit. Kulang pa yung plus lenses. Yung bata na yon naging pasyente ng ating clinician, and by that time uso na yung Shopee Hindi na Shopee, um, online shopping. Naghanap yung clinician natin ng device. It's a magnifier pero table size, tablet size magnifier. Kasi kung simple magnifier, paano babasa or susulat yung pasyente, di ba? Makakabasa naman, pero paunti-unti, ang tagal-tagal niya magbasa. Kasi ang liit lang ng diameter ng magnifier. Nakahanap yung clinician na ang tawag din ngayon page magnifier kasi it has the size of a page of a book. Yun ang dinispense niya doon sa bata. And talaga yung bata, tuwang-tuwa siya. Gamit na gamit niya yun. No? 'Di ba? We change lives. Yun ang maganda doon. Another, ito recent lang, last year. So sana makahanap tayo ng mga ganong pasyente. Last year, ito, yung nagkiklinik ngayon, meron silang pasyente, low vision case din, no? Nag-aaral siya sa National Teachers College, psychology students. Sabi ko nga sa inyo, kayo, mangyayari sa inyo yan. If you are handling patients with low vision condition, hindi lang eyeglasses, ibibigay natin lahat ng devices na pwedeng makatulong sa kanya, bibigyan natin. Binigyan ng clinician natin ng writing guide. Gagawa kayo nun. Writing guide, from the word itself, it guides a patient while writing. Kasi nga, visually impaired, expected mo kapag siya ay may low vision condition, pag nagsulat siya, di ba, hindi yan diretso ang sulat. Ang sulat niya, papunta sa taas, papunta sa baba. Nung binigyan siya ng writing guide, alam mo, ang sabi nung estudyante, kasi fourth graduating psychology student sabi niya, bakit ngayon ko lang kayo nakilala, may ganito palang device, hirap na hirap ako magsulat, simula nung nag-aaral ako. Tapos ngayon yun ako binigyan, parang thankful pa rin siya, pero sabi niya, parang sana dati pa para nakatulong para magsulat, di ba? So yan yung mga changing lives. So we are expecting yung parang nakaka-excite, di ba? Nakaka-excite magpasyente ng ganyan. Kasi in the real practice, pagka ang lagi yung ginagawa ay kumuha lang ng grado, parang mabubor ka sa optometry. Kaya dapat, di ba, yung ang ganda ng case natin. No? So looking forward tayo sa mga ganyang pasyente. Okay? Next. So, sa 17, may 3 ka na, di ba? Ano pa ang pwede dyan? Siyempre, kung natulungan mo ang isang patient with low vision condition ng kanyang kailangan para sa kanyang remaining vision, magkakaroon siya ng decent work, di ba? Hindi siya maglaland as massage therapist. Na yun yung majority na iniisip natin na pagka nearly blind, may low vision condition, ay ang trabaho niyan massage therapist. Marami, hindi sobrang dami ha, kasi kung sobrang dami yan, dapat alam na, 'di ba, ng madlang people or public, no? Pero may mga low vision cases tayo na magaganda ang trabaho. So, yun din, naging pasyente natin siya. So, ito, patient ng Resources for the Blind. Siguro familiar na kayo sa RBI, naririnig nyo yan. This is one of the organization that is helping patients
with low vision condition, RBI. Isa yan sa mga internship site nyo pagdating nyo ng 6th year. Patient siya sa RBI, pero nagiging pasyente rin namin siya dito sa ating VECC. Ito naman din, ang case niya is cataract, congenital cataract, inoperahan ng katarata, hindi nilagyan ng IOL. So, ang kapal ng salamin. Pero alam nyo, ano ang work niya? Nagwo-work siya sa Soler Hotel. Ang trabaho niya is to prepare, yung mga uniform na susuotin ng empleyado. Yun ang trabaho niya. And lagi siyang nagkakaroon ng certificate of recognition for being the best employee. So, di ba? Yan yung mga chances. Hindi porket visually impaired ka, wala ka ng pag-asa sa mundo. Magkakaroon sila ng pag-asa kasi may optometrist. Yun ang iisipin natin. Kaya hindi natin nililibre ang ating examination. Pwede mo namang ilibre yun kung ikaw ay nag-outreach services. Pero hindi mo ipopost sa clinic mo, sa clinic nyo ngayon at sa future clinic nyo na free examination. Okay? So, nakakatatlo na tayo 3, 4, 8. Siyempre, kung may decent work ka, there is no poverty, there is zero hunger. So, those are some of the alignment that we have for this low vision definition. Actually, lahat yan, maipapasok mo yung tawag dito on how you assess and manage low vision cases. Okay, ngayon, meron tayong kasi si World Health Organization, sabi ko nga, yearly meron niyang mga projects and programs kasi nga promoting talaga na dapat may access ang lahat sa eye care services. Kanina, kung mapapansin nyo, dun sa lower part ng definition of low vision, sabi natin, alignment with SDG at IPEC. Ano yung IPEC? Integrated People-Centered Eye Care, which is a program under the 2030 Insight. No? 2030 pa So, kasi ito, pinoproject natin. Ano na tayo ngayon? 2025. So, 5 years from now, sana ma-end na yung avoidable sight loss. So, ibig sabihin, yung mga lahat ng may errors of refraction, dapat na-address na yan. Na-assess na, nalaman na agad kung itong patient, kung etong taong to, ano ang kailangan niya? Eyeglasses ba? O kailangan ng immediate surgical eye procedure? No? Kasi ang assessment talaga, ang first line yan, tayong optometrist. Hindi na kailangang dumiretso ng ophthalmologist. Kayang-kaya nyo mag-assess, di ba? Kung may katarata yan, using your slit lamp, di ba? Yung mga retinal illumination, alam nyo kung life-threatening ang condition ng isang pasyente by means of eye examination. Di ba? Alam mo kung may stroke yung pasyente, anong preliminary examination yon? Natapos na kayo dito. That will give you an idea na ito may neurological problem si patient. Singing flashlight po. Ano po? Singing flashlight. Perla. Yes! The PERLAB, the pupil examination, di ba? Dapat alam natin ang normal reaction. When you present light, dapat nag-constrict, di ba? Ang inyong pupil. Kasi nga nakakasilo, kaya kailangan niya mag-constrict. Pero, itong pasyente, ito, na you shine a light to the patient's pupil, walang reaction. No? Dapat sasabihan nyo, patient, ina-advise kita na after this, I think you have to see your medical doctor. No? You have to see. Meron ding instance to, dapat talaga tayo alert, alive, enthusiastic sa future na pagpapasyente nyo sa clinic.
few years back, siguro 5 or 10 years ago, may pinasyente, no, matanda, pasyente, geriatric patient, nakilala lang doon. Nag-uumpisa ng examination, maya-maya, parang ano nakapag-perla na eh. Nakapag-perla na, tapos, nakita niya minimal. Hindi naman walang reaction, pero siguro, di ba, 3, 2, 1 tayo dyan eh. +1 lang eh. Maya-maya, alam mo, actually, hinimatay yung pasyente. Dinala pa namin sa sa clinic natin, no? So, yung mga ganyan, dapat alert tayo. No? Otherwise, ayaw natin sa kamay natin mamatay yung pasyente, di ba? Or ma-stroke. No? So, malaki yung scope ng ating profession, ng ginagampanan. Hindi lang ganon. Wait lang. Next. So, ito na naman yung ating global data na minention kanina. And from the presented data kanina, yung sinasabi ko sa inyong 2.2 billion, yan, ang sinasabi dito, leading causes are the errors of refraction at saka katarata. Okay? Etong nasa baba, ano yan, International Agency for Prevention of Blindness Vision Atlas. Try to visit this site. Makakakita kayo ng mga data. Global data yan eh. Pero may data ang Philippines. Actually, pag pumasok kayo sa Philippines, alam mo naman mga Pilipino, no? Alam mo naman tayo, hindi tayo mahilig may execution tayo, may ginagawa, pero hindi natin dinodocument. Kaya pag pumasok kayo sa Philippine data, parang last month, binisit ko yon, wala kang data na makukuha. Lagi lang, in process. No? Puro ganun. Okay. So, eto yung mga nakuha ko. So, ang Philippine data natin, from the Vision Atlas to ha, kung ilang, so yan nakalagay, if it is parang orange is blindness, if it is yellow, moderate to severe, if it's mild, it's green, and suffering from near impairment, so yung presbyopia, blue. So, kailan to kinuha? 2020. So, ayaan yung ating data for the different types of vision impairment. No? So, yung sa blindness naman, makikita mo, konti lang naman. Ang malaking bulk dyan is suffering from the mild type of vision impairment. Ibig sabihin nito, talaga namang yung yung avoidable, di ba? Errors of refraction. Marami pa rin hindi na naa-address or nabibigyan ng tamang management yung mga may errors of refraction. Okay? So, makikita nyo yan sa Vision Atlas. So, dito, ipinapakita na, sabi dyan, trends in prevalence of blindness and distance and near vision impairment over, sabi pa nga dyan, 30 years. So, makikita nyo dyan. Kaya yan, 1990, 2000, 2010, 2020. Di ba? Ano yung pinaka umaangat? Yung ating mild type of vision impairment. Pataas. From moderate, mild, at saka near. So, napakaraming may eye problems. Kaya kulang na kulang ang optometrist. Ilan lang. Parang if I am not mistaken, kasi syempre makikita mo sa license number yan eh. Kung ilan ang optometrist eh. Parang wala pa tayong 20,000 licensed optometrist. Parang yung license number nung recent board passer nasa 18,000 eh. So, wala pa. Okay? Next. Ngayon, alam nyo ba, syempre may effect kasi yan. Hindi lang naman ang effect niyan ay natitigil, dun lang, something to do with the vision of the patient. A country with people suffering from a high percentage of visual impairment
will also be having a high percentage of economic loss. Kasi 'di ba, pag mas maraming malabo ang mata, hindi naman lahat ng malabo ang mata wala siyang trabaho, 'di ba? Less ang productivity nila. Hindi nakakagawa ng tama. With that, nagkakaroon ka ng economic loss. 'Di ba? So ayan, million-million. In dollars pa nga yan eh. 'Di ba? Global productive loss due to blindness, moderate, and severe vision impairment. Okay? So, para matulungan natin ang ating government, dapat we can help our government by assessing and treating patients with visual loss or vision impairment. Okay? Remember, hindi naman ang hahanapin mo lang o ang dapat mong i-check up ay yung sasabihing malabo ang mata, malabo po ang tingin ko. Remember, as an optometrist, you are not only after the visual acuity of the patient, there are 17 visual skills, visual functions na kailangan mong i-check. Pwedeng plano siya, 'di ba? 2020, pero meron siyang accommodative problem, convergence problem, meron siyang deviation, 'di ba? So lahat 'yan, ikaw 'yan, the optometrist. Okay? Next. So ito, inulit na naman natin. Wait lang. Meron yan. Ayan. The World Health Organization initiatives on vision impairment. Kasi sabi ko nga sa inyo, dahil kasi before, yung vision problem, hindi siya public health concern. Ngayon, visual problem is considered as a public health concern. Malalaman niyo yan sa inyong subject na public health. Natapos na ba kayo doon, public health? Di ba? Ngayon pa lang yata no? Tama ba? O hindi pa. Okay. So, meron kayong subject na public health. Diyan, malalaman nyo na talagang globally, problema na ito. Kaya siya considered as public health Kasi nga, many are affected globally. Hindi lang sa bansa nyo. Lahat ng bansa may problemang ganito. Because it is considered as a public health problem, that is why double ang actions ng World Health Organization of bringing out programs to uh, to alleviate this vision impairment, no? Yung pinakauna, yung ano lang naman, hindi naman sobrang archives na. Kasi hindi ko alam kung buhay na kayo ng mga panahon na yan, meron tayong tinatawag na Vision 2020. Kasi yung yung malapit pa lang mag 2020, no? Vision 2020, parang 1990s, ganon. Sabi, the right to sight. No, yun ang aim natin. Kasi ngayon, di ba, ang aim na 2030. Ito, ayan launch in 1999. Not only the World Health Organization, but also the International Agency for the Prevention of Blindness. Okay? So dito pa lang, yung papalapit pa lang yung year 2020, no? Ang talagang aim na to eliminate avoidable blindness. Lagi yon, i-eliminate natin yan. Yan ang kanilang mga, so kung mapapansin nyo, yung mga ocular diseases na nakafocus, it's the same pa rin naman hanggang ngayon. Nababawasan. No? Tapos, another, sabi dyan, wait. Yan. So sabi dyan, a report in 2019, kasi yon 1999, di ba? Nag-launch sila ng Vision 2020. Ngayon, a report in 2019, sabi dyan, merong mga, still, we have 1 billion people suffering from vision impairment na kanina pa sinasabi, no? Na ito yung mga mild type, di ba? 1 billion. That is why nag-create sila ng another program, the People-Centered Eye Care, no? Program 'yan. Encourages, and also we have the so-called universal health coverages, including eye health. Kasi 'di ba minsan
O familiar kayo dito, pag sinasabi natin mga health insurance o health card, di ba? Ang kasama lang doon yung the totality of your health, di ba? Systemic problem, cancer, o kaya naman meron kang kung ano-ano pang diseases affecting the totality of your body. Hindi pa sinasama yung eye health. Ngayon na nga lang, di ba? Sa PhilHealth natin, sinasama na yung eye health. Okay? So, actually, itong IPEC noong 2020 pa eh. Oh. Ayan. Ang sabi dito, eye care into primary health care. Diba? Equitable access. Kasi, ang sinasabi dito, mayaman, mahirap, or kung sino pa man, dapat may access sa eye care services. No? Magpo-provide ang government na may free examination for those indigent patient. Tayo, ang role ng ating institution, ng CEU, we are providing outreach services. Actually, pag sinabi mong outreach, dapat ang kinikater mo, hindi yung afford magkaroon ng eyeglasses, contact lenses, or ano pang services. Yun talagang hindi makabili. No? Hindi makapag-avail ng ganyan. So, promote health system strengthening, sustainable eye care delivery. Kailangan i-promote si eye care. Then, we have the SPECS 2030. Ano naman to? So, yun pa rin ang sinasabi. Sabi dyan, 36% with a distance vision impairment due to refractive error has received access to an appropriate pair of spectacles. O, nabawasan. 'Di ba? Nagkaroon ng 30% bawas. Bakit siya tinawag na specs? Ayan ang ibig sabihin nun. Improve access to refractive services, build capacity of personnel to provide refractive services. Personnel, ibig sabihin mga eye care practitioner. 'Di ba? Improve population education. We have to educate the public. Ito yung sinasabi dyan eh. Dapat yung education na i-incorporate ito sa ating, sa mga schools. Kung naaalala nyo pa nung kinder kayo, 'di ba? May promotion na kagad yan ng oral health eh, 'di ba? Isa sa mga activity nyo nung kinder kayo, ano ginawa? Sabi ni teacher, magdala kayo ng toothbrush, toothpaste kasi you will be teach on how to brush your teeth, 'di ba? Pero dapat ikaw bilang optometrist, bakit hindi ka tinuruan ng kinder na how to take care of your eyes? Kaya nga ngayon ang task ng ating outreach, di ba? Promoting the outreach department is the daycare. Inumpisahan naman namin yan last year. Pag kayo naging clinician, daycare ang mga pupuntahan natin. So sa pagpunta natin sa daycare, kayo talaga tatamaan yan eh kasi kayo yung susunod na clinicians eh. Last year pa inumpisahan yan. So, alam natin, pag sa daycare, puro bata yan. So, ma-enhance ang inyong pediatric optometry. Ma-enhance ang inyong patient sa bata. Di ba? And at the same time, nakatulong kayo dito. No? Promoting education. Hindi lang ang alam ng mga kinder ay mag-brush ng teeth. Dapat alam din nila how to take care of their eyes. Kasi nga, di ba, hindi pa nga pumapasok, marunong na mag-iPad eh. 1-year-old pa lang, marunong na mag-iPad, di ba? Ngayon, reduce the cost of refractive services for those who cannot afford to have a good eye care services. So, ang research nyo, everything about vision, anything that will improve the visual system of the patient. O, di ba? Yon, mahaba pa yan, pero nakakaya naman sa inyo, magka-10 o'clock na. Thank you for coming, and Section B bukas. Yun pa rin tayo, Section B.
Kasi hindi ko mauurong na mas siguro mga 7:30 nang mas late kasi may susunod akong subject eh. Okay. Sige. Ang PowerPoint happy breakfast ba o early lunch? Salamat, Thank you salamat. po, Doc. Bye-bye. Thank you sa mga Thank you po. Thank you po. kapuso nyo. Salamat, Dok. Thank you, Doc. Yes. Thank you po.